na mag-uli, 3 araw? Pambihira namang unawa yan. Yung isang nagsalita kanina, Apokalipsis daw, 12:1. At ang isang dakilang tanda, ano daw? Yun bang Marya nyo, tanda? Dakilang tanda yung Marya nyo? Ay nakita sa langit isang babae na nararamta ng araw. Yun bang Marya nyo, naramta ng araw? At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa? Yung Maria ba ninyo nasa ilalim ng buwan ng ilalim ng kanyang mga paa? At nasa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin? Yun ba ang kahulugan nyo na Maria doon sa tanda? Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa mga nagtuturong filosofiya ito ay 12:1. Basahin nyo nga yung 17. At nagalit ang dragon sa babae. Umalis upang bumuka sa nalabi sa kanyang binhi. Sino ngayon yung nalabing binhi ng babae? Hindi ba pwedeng ikapit yung babae sa iglesia? Ikinapit nyo agad kay Maria? Siyang nagsitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo sa Jesus. Ikaw na yung magdidibang. Sige nga. Yung aral ninyo tungkol kay Maria, puro kayo dagdag. Naka-record na to, naka-record na. Naka-record na, i-download ko na lang sa TikTok. Ay, sa YouTube. Napakarami yung maling aral, palpak. Okay, so next naman natin si Uncle Jordex. Maganda yung paksa natin Sige, Uncle. Ay, alam mo, Uncle Rupin. Paborito ko yung tinatawag na proto-evangelium. Kahit pikitan ko pa yan ng mata, alam ko yan. So ngayon, sa Revelation chapter 12, binasa nga niya, ganito ang pagbabasa. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at may nakatungtong sa buwan at may uloy, may koronang binubuo ng 12 bituin. Ngayon ang tanong, sino ang tinatawag nating babae na may 12 bituin? Jerusalem ba? So ibig bang sabihin ang Jerusalem, Reyna? May korona Ayon sa unang hari, kapitulo unang hari at saka pangalawang hari, si Solomon yung Solomon, si Bathsheba na kanyang ina ay naging Reyna. So ibig sabihin may korona. Ngayon, saan sa talata na ang Jerusalem may korona? Bigyan niyo ko ng talata na ang Jerusalem tinuturing Reyna. Wala kayong maibigay kahit na siguro shadow na lang. Tinta na lang ng litra, wala kayong maibigay. Kasi wala talagang ganon na ang Jerusalem tinawag na Reyna. Reyna ng patutot. Naniniwala pa ako, Jerusalem. According sa Revelation chapter 11 verse 8. Reyna ng patutot yan. So ngayon, kung Reyna pala ng patutot ang Jerusalem, sino naman ang tunay na Reyna? Na may koronang 12 bituin na sa langit. Walang iba kundi yung ina ng Panginoong Jesucristo. So kung makikita nyo dito, naramta ng araw, ibig sabihin, yung nasa tiyan niya, yan yung nagbibigay araw. Sino? Kristo, 1:1. Si Jesus, yung berbo, ang nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Totoo kayo? Naku, how dare you, hindi kayo marunong magbasa. So kaya pala nadaramtan siya ng araw kasi nga merong araw na sa kanya. Sino yun? Yung light of the world. Sino yun? Si Jesucristo ayon sa 1:1. Magbasa nga kayo. Gusto nyo magpa-enroll na kayo sa Diyos Ko Day Fellowship. At turuan namin kayo. Libre lang, libre. Turuan namin kayo. Libre. Ayaw nyo yun, libre na. Kakapal naman ang mukha ninyo. Ilang taon kami nagsunog ng kilay para lang dyan. Libre na nga ni. Mag-ipat na kayo. Thank you. Salamat sa Uncle. So, Diyos ko, Day Fellowship. Yari. Round po tayo. How dare you? Magkawasa ay nasa langit na. Jordex.
Una, wala naman kaming pakialam sa pagsusunog ng kilay niya. At saka si Catholic Life, si Biwit Lee, si Paul, at itong babaeng ito, di ko alam kung bakit nagsasalita siya ng gumagamit siya ng, hindi ko maintindihan to cases, Agoy, KC sakit. 28 ba to? Mula kanina sa unang round hanggang ngayon wala pa rin nailatag na malinaw na talata na si Maria ay nakakyat niya sa langit. Pero yung mga nakakyat sa langit, nasa Sakta talata na talaga sila nabasa Jordex sa atin, Jordex. Diba? Oh. Hindi ko masasabing mahina ang isipan pero parang ganun na Tapos nga galit na galit. Sa akin Ito, pa may galit si babasahin KC ako para 28. sa apat na yun na nagtalakay kanina. Taong mangmang, Mention. Kawikaan 1:22. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hindi naman mabigat yung sinasabi ko. Hanggang Ba't kailan ka nasasaktan sila sa tatagal sa sinasabi aba ko mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili Isip- sa iyong kamangmangan? Kailan mo ba iisiping maghanap ng kaalaman o Yung mag-ready picture na mo sa na mga lang dito. magre-rebat ha? Kay Paul, kay... Ready na kayo ha? Pasensya na, ang Biblia, taong mangmang, wala nga nakasulat sa Biblia. Bakit ipangangaran? Sa bagay, pare na naman, may otoridad. Malakas ang otoridad ng pare. Kasi si David nga, nasa langit na babasahin ko yung gawa 2:29. Kasi may nagturo sa kanila Yung apat na yan na Katoliko na minamahal natin, may nagturo kanina na si David nasa langit na. Basahin natin sa gawa 2:29. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ng tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Umakyat ba? Hindi. Nasa langit ba? Hindi. Pero pare ang nagturo. Malakas ang impluwensya niya. Talaga naman. Talagang pagpare kasi nagtuturo. Papa. Nonsense. Pero ang tanong ko lang, batay sa Kawikaan 1:22, hanggang kailan kayo mananatili sa pagiging mangmang nyo? Hindi naman ako talaga nagsasabi nito. Biblia walang kaalaman Diba? Isa na may ipakita nyo man lang na mayroong nakasulat sa Biblia. Pero Nilalabas wala, ko yung mga kaya picture mo, Jordex Nonsense. Okay, next na natin si Be With Me. Walang nonsense talaga. Kaya kinukulong Nangungula. na lang ako. Okay. Na sabi nga ng isang INC, nonsense daw kasi walang mababasa sa Biblia na letra por letra siguro ang kanyang sinasabi na si Maria ay inakyat sa... Pero nagtataka lang ako mga kapatid na Nasa YouTube na yung ang isa tawag niya sa mga taong nagsasalita raw na walang mababasang ganun pero pinapahayag na-upload ko yung na. ganung klaseng Tingnan mo aral. na lang mamaya. So mangmang Pangalawa na to tawag sa pangatlo na isang na to tao i-download ko nangangaral na si Felix Manalo ay sugo Pangatlo. na hindi naman ito mababasa sa Biblia. Makita mo talaga yung mga kundi comment. ayon lang sa kanila. Hula-hula ho. No? Tandaan natin mga kapatid, sa Biblia, ang pagkasugo kay Juan Bautista, no, ay pinatunayan yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya yan sa Biblia na si Juan ang tinutukoy sa kasulatan na isusugo ko ang sugo na mauna sa akin upang handang daraanan ng Panginoon. May patotoo kay Juan at Ba't may mismo demonyo ang daw? nagpatotoo ay ang Panginoong Hesukristo. Kay Felix Manalo, sino ba ang nagpatotoo? Ang sabi ng mga mangmang, ang Biblia. Sino ang umunawa na yan ay hula kay Demonyo. Felix Manalo?
ang Biblia pa rin. Ba't napuputol-putol siya? Nani, saan ba daw ang pari ng simbahan? Take note, sabi niya, pari ng simbahan, sabi ni nonsense. Kaya nonsense talaga ang mga pinagsasabi nito. Pari ng simbahan. Simbahan na ano yan? Baka nakakalimutan niya, simbahan itinatag mismo ng Panginoong Jesucristo. Hindi to simbahan na itinatag ni Felix Manalo. Dahil walang pari doon. Ang simbahan tinatag ni Kristo, may pari. At ang pari nagsasabi ng kanilang aral dahil sila ay ang mga tagapagturo ng simbahan na siyang na siyang haligi at suhay ng katotohanan. So ang simbahang haligi at suhay ng katotohanan na may pari ay ang simbahang Katoliko, kaya doon tayo makinig. Huwag tayo makinig sa may mga ministro ng demonyo na nagtuturo na ang kanilang founder ay sugo. Okay, time na. Maganda siguro, stick tayo sa paksa para hindi sayang yung 3 minutes natin. Nang nasasagot din natin sila ukol sa ating paksa ngayon. Okay, sige, next, Kuya Paul. Oo. Hindi nga talaga magigets nila kung sino'y talaga yung tinutukoy sa Revelation 12. No? At gamit-gamit yung mga talata nila, si nonsense, talagang nonsense din yung kanyang kinote at hindi related sa topic. No? Kumbaga, wala na kasing masabi siyang iba, kaya siguro niya nasabi yon. Tsaka sinabi ni Robin kanina na wala daw yung sa original Greek yung sinabi na ngayon araw na to ay dadalhin kita sa paraiso. So siguro mag-double check ka, Ruben, no? Dahil sinabi mong wala yung sa araw na ito dadalhin kita sa paraiso. TR ka pa naman. Tsaka kung babalik tayo, no, ang ito nga na sinerge ko nga, no, ang sabi doon sa Luke 23:43 ginamit niya. Ang sabi dito, yes, Luke 23:43 is in old Greek manuscripts, no? But the original text had no punctuation. Ang wala dito yung punctuation, hindi yung today, di ba? Ngayong araw na to. So malinaw na yung sinasabi ni Robin ay mali-mali. Ito pa, yung tinutukoy dito na sa Revelation 12, no, verse 2, malapit na siyang manganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. No? Malinaw dito, napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. No? Doon sa Old Testament, ang tinutukoy na Jerusalem o Israel ay hindi siya inahintulad siya sa manganganak na hindi pa lumabas yung bata. Ay lumabas na yung bata pero hindi siya umiyak o hindi man lang siya nasaktan. So malinaw na yung sa Revelation 12 walang ibang tinutukoy na babae na yung kanyang anak o yung sanggol ay maghahari sa lahat ng mga bansa. Maghahari sa pamamagitan ng tungkod na bakal. No? Si Kristo 'yon. No? Kaya kung ano nga yung ina ni Kristo mismo ay wala siyang kasalanan, full of grace na nga sabi ng anghel, hail. So paano mangyayari na yung anghel mismo na mas mataas kaysa tao ay magsasabing hail, 'di ba? Para lang 'yan sa isang royalty, 'di ba? Pag sinabing hail, full of grace, punong-puno pa ng grasya. So paano magkakaroon ng kasalanan? Kaya inakyat siya sa langit at nagiray na ang ating inang si Mother Mary. Yon, Uncle Jordex, sumakyat ka. Para may tanungan tayo after nito. Para hindi mo nang papaakyat habang alaka. Pagka hindi ka dumating, ayun, naakyat na, sige. Next, Kuya Antagonist. Wait, anong nangyari sa... Nag-black screen ka. Rinig ba? Yes, rinig, malakas, klaro, at malinis. Okay. Sabi ni Robin de la Rosa kanina, nauna daw yung magnanakaw sa langit kasi
3 days pa daw nabuhay si Kristo. So, saan mo ba, Ruben de la Rosa, na pati espiritu ni Kristo yung namatay? Kasi 3 days pa eh. Oh, sabi niya, nauna ba yung magnanakaw sa langit kasi 3 days pa nang si Kristo ay binuhay or nabuhay. Oh, saan mo ba na pati espiritu ni Kristo ay namatay? Oh, sabi niya, may kuwit. Ano naman kinalaman ng kuwit? Sinabi, today you will be with me in paradise. Hindi naman sinasabi na today, with a blink of an eye, akyat kasi today, within the day. Ilang oras ba sa isang araw? Kung namatay si Kristo sa alas 3, pwede alas 4, nakaakyat na sila. Kasi today, ano klaseng kabubuhan yan? Sa bagay ay insi eh. Ngayong araw na to, or today, you will be with me in paradise. Ano ba yan? 1 second ang today? Ano, ilang oras ba yung today? Para sa mga INC? Sabi mo niya, naunang umakyat ng magnanakaw kasi si Kristo 3 days pa nabuhay. O anong stand mo? Pati espiritu ni Kristo namatay. Oh, magbasa tayo ng Pedro, be. Si Kristo nangaral sa mga nakabilanggong mga espiritu. Ano bang nangaral si Kristo dito? Sama ba katawan? Ha? Ruben de la Rosa? Kasi staan mo eh. Paano mag-aakyat si Kristo 3 days pa nabuhay? Isang kabubuhan yan. Sa bagay ay insi eh. Hindi yan ad hoc ha. That is a statement of fact. Statement of fact yan. Ano argumento niya kanina? Dinibang pa. Sabi pa ng mga iglot sa baba, na-debunk. Anong na-debunk? Yung kuwit, it has nothing to do with the implication of the particular verse. Yung kuwit ay highly gravitate and highly put emphasis on the word today. Ano sa today? You will be with me in paradise. Hindi naman today na 1 minute lang yung today. Within the day yan. Ngayong araw na to eh. Si Felix Manalo. Ito na lang next topic. Viewerista request ni antagonist. Sino yung mas banal? Si Felix Manalo o si Maria? Yan yung request ni antagonist. Sino yung mas banal? Si Felix Manalo. Okay, sige Kuya Antagonist, sa request mo yan, ipapaksa natin sa susunod na araw. Sino daw ang banal? Si Felix Manalo o si Virgen Maria? So, next agad tayo kay Kuya James. Huli magsasalita. Okay, so nagkainitan